Kamusta mga ka-showbiz? Welcome back to our channel, where we dive deep into the world of Pinoy entertainment. Today, we're taking a trip down memory lane to explore one of the most iconic periods in Philippine cinema, the Golden Age. Ano nga ba ang Golden Age ng Philippine cinema, at bakit ito mahalaga sa ating kasaysayan? Ang tinaguriang Golden Age ng Philippine cinema ay nagsimula noong dekada 50 hanggang 70. Sa panahong ito, namayagpag ang kalidad ng mga pelikulang Pinoy, hindi lang dito sa bansa, kundi maging sa ibang bansa. Talagang tumatak ang ating mga likha sa mga film festivals sa ibang panig ng mundo. Alam nyo ba na ang mga pelikulang ito ay hindi lang basta aliwan? Ipinapakita rin nila ang mga realidad ng buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Take for example, ang pelikulang Maynila, sa mga kuko ng liwanag, ni Lino Brocka. Hindi lang ito simpleng kwento ng pag-ibig, ito rin ay isang matapang na commentary sa mga isyong panlipunan noong panahong iyon. Speaking of Lino Brocka, siya ang isa sa mga haligi ng Golden Age. Kasama si Ishmael Bernal, ipinaglaban nila ang mga pelikulang may matinding mensahe, hindi lang para aliwin kundi para magmulat ng mata. Brocka's Insyang ay ang kauna-unahang pelikulang Pinoy na naipalabas sa Cannes Film Festival. Imagine, Filipino talent being recognized on the world stage. Ngunit hindi lang mga direktor ang nagdala ng Golden Age. Sino ang makakalimot sa mga tulad ni Nora Honor, Vilma Santos, at Fernando Poe Jr.? Sila ang mga bida na nagbigay buhay sa mga pelikulang ito. Ang kanilang mga acting performances ay hinangaan hindi lang ng mga fans kundi pati ng mga kritiko. At syempre, ang mga pelikula noong panahon na ito ay hindi lang basta-basta. Kilala ang mga ito sa kanilang kahusayan sa teknikal na aspeto, mula sa cinematography, editing, hanggang sa mga soundtrack na tumatak sa ating lahat. Pero tulad ng lahat ng magagandang bagay, ang Golden Age ng Philippine cinema ay hindi rin nagtagal. Noong late 70s, unti-unting bumaba ang kalidad ng mga pelikula dahil sa ilang mga hamon tulad ng censorship at commercialism. Dumating ang mga pelikulang mas inuuna ang kita kaysa sa kalidad, at ang mga independent filmmakers na kagaya ni Brocka at Bernal ay nagkaroon ng mas kaunting espasyo sa mainstream. Pero huwag kayong mag-alala, dahil ang pamana ng Golden Age ay buhay na buhay pa rin. Makikita natin ang impluwensya nito sa mga indie films ngayon at sa mga filmmakers na patuloy na itinataguyod ang sining ng pelikula sa bansa. Hanggang ngayon, ipinagdiriwang ang mga obra na nagmula sa panahong ito, at patuloy silang inspirasyon para sa mga bagong henerasyon ng mga manlilikha. Kaya sa mga hindi pa nakakapanood ng mga pelikula mula sa Golden Age, panahon na para balikan natin ang mga klasiko, hindi lang kayo mai-entertain, mapapaisip pa kayo sa mga isyong panlipunan at realidad ng buhay noong panahong yun. Salamat sa pagsama sa akin sa biyahe pabalik sa Golden Age ng Philippine cinema. Kung nagustuhan nyo ang content na ito, don't forget to like, share, and subscribe. Comment down below kung ano ang paborito nyong pelikula mula sa panahong ito. Hanggang sa susunod, mga ka-showbiz!